ang numero unong pagpapalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Freedom of Information Bill lusot na sa huling pagbasa ng Senado. Publiko, kinalma na po ng pag-asa sa pangamba sa babalang El Nino ng Japan Meteorological Agency. Malacanang tahimik sa kahihinatnan ni TRC Director General Dennis Cunanan. Delphine Lee, inilipat na sa isang ordinaryong selda sa Pampanga Provincial Jail. Itang World, dagdag pa bawas sa presyo ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis. At balita sa negosyo, dagdag bawas presyo ipinatupad po na ilang kumpanya ng langis. At World, ang Malaysia hinimok na pag-ibayuhin pa ang paghahanap sa nawawalang Malaysia Airlines. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Umaga na Martes ngayon, makakasama Marso at 11, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DZRS 1179 RMN Sorsogon, DWAR 103.9 RMN Palawan, UAHB 747 RMN Bacolod, at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live international via Ustream, search for RMN Manila. Live rin sa WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. Panahon. Isang low pressure area ho ang patuloy na binabantayan ngayon ng Pag-asa. Namataan niyan sa layong 500 kilometro silangang bahagi ng General Santos. Ngunit ayon sa Pag-asa, hindi ito inaasahan na maging isang ganap na bagyo. Samantala, Northeast Monsoon o hangin-amihan pa rin ang nakakapekto sa buong Luzon at Kabisayaan. At dahil po dito, ang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan ay makaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pagulan. Habang ang natitirang bahagi naman ng Mindanao ay maging bahagyang maulat na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan, paggulog at pagkidlat. Nakataas pa rin ang gale warning sa seaboard po ng Northern Luzon, Central at Eastern seaboard ng Visayas at Mindanao. Agwato ng temperatura ngayon sa Metro Manila, 21 hanggang 31 ang antas ng sentigrado. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Freedom of Information Bill o FOI Bill. Sa botong 21-0, inaprubahan ng mga senador ang panukalang may layuning mabigyan ng akses ang publiko sa mga impormasyong kaugnay ng mga transaksyon ng gobyerno. Ayon kay Committee on Public Information and Mass Media Chairperson Senator Grace Poe, pinagsama-samang bersyon ito ng Right to Know, Right Now Coalition, Philippine Center for Investigative Journalism, Department of Justice at ng Malacanang. Sa ilalim ng FOI Bill, maging automatic na ang uploading ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ng mga empleyado ng gobyerno. Nakiusap na rin si Poe na siya ring sponsor ng panukala sa Kamara na aprubahan na ang FOI para ganap ng may sa batas ngayong 16 Congress. Nagbabala naman mga kasama ang Japan Meteorological Agency na posibleng maranasan ngayong taon ng El Nino na inaasahan po magdudulot ng matinding tagtuyot sa Pilipinas. Ang El Nino ay isang global climate phenomenon na nagdudulot ng matinding tagtuyot sa Southeast Asia at Australia.
Sakaling tumama po ang El Nino sa bansa, apektado nito ang produksyon ng ilang pangunahing produkto gaya ng palay at asukal. Pero paglilinaw ng Pag-asa, 50-50 pa rin ang tsansa magkaroon ng El Nino ngayong taon. Nabatid na ngayon po ay nagsisimula ng matuyo ang ilang palayan sa Maguindanao at Albay dahil sa tumitinding init ng panahon. Pinawi na rin ang Pag-asa ang pangamba ng publiko sa pagsasabing karaniwan na nangyayari ang mga tagtuyot sa mga palayan tuwing summer season. Tikom ang bibig ng Malacanang sa kahinatnan ni Technology Resource Center on Leave Director General Dennis Cunanan sa usapin ng pork barrel scam. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, ipinaubayan na nila kay Justice Secretary Leila de Lima ang desisyon kung magiging qualified si Cunanan bilang state witness. Sa ngayon anya ay nire-review na ng DOJ ang mga testimonya ni Cunanan lalo na't magkasalungat ang pahayag nito sa whistleblower na si Ben Hurloy. Matatandaan sa pagdinig ng Senado sa pork barrel scam, iginit ni Cunanan na wala itong nakuhang kickback sa mga transaksyon kay Janet Lim Napoles. Ngunit binara ito ni Loy sa pagsasabing nakita niya mismo na pumunta ang TRC official sa opisina ni JLN para kunin ang 960,000 pesos na kanyang kickback. Inilipat na sa Provincial Jail ang Pampanga, negosyante sa Delphin Lee, kasunod po ng katusan ng San Fernando City RTC. Matapos desisyon na ang ipagpaliban ng arraignment sa Biyernes, iniutos ng Branch 42 na ilipat si Lee sa Provincial Jail mula sa bungalow-type detention facility ng NBI Pampanga. Nabatid na sinubukan pang questionin ni Willie Rivera, abogado ni Lee, ang kautusan sa katwirang iligal ang pag-aresto sa kanyang kliyente dahil inabsuelto naman ito daw ng Court of Appeals. Lunes na umaga, naghain po ng writ of habeas corpus sa CIA ang kampo ng negosyante. Pinabura naman ng NBI ang paglipat kay Lee sa katwirang hindi pang matagal ang pita ng bungalow house at mas matututukan nila ang seguridad nito sa Provincial Jail. Mahigit 10 bilanggo ang kasama ni Lee sa isang ordinaryong selda. Natakdang basa ng sakdal si Lee sa Biyernes, Marso 14, kaugnay na umano'y ghost borrowers at mga peking titulo na inireklamo naman nakabili ng bahay sa Sivera, Mabalacat. Nagpalabas ng temporary restraining order naman ang Supreme Court laban sa desisyon ng Court of Appeals at Pasig RTC Branch 167 sa kaso ni Globe Asiatic President Delphin Lee. Sa desisyon kasi ng CA na may petsang June 26, 2013 at November 11, 2013 at Pasig RTC Branch 167 na may petsang April 10, 2013 na pumipigil sa pag-usad ng preliminary investigation ng Department of Justice sa ikalawa at ikatlo at ikaapat na mga criminal complaints ng syndicated estafa laban kay Lee. Kaugnay nito'y nagpalabas ng TRO si Supreme Court 2nd Division Chair at Senior Associate Justice Antonio Carpio matapos na maghain naman ang petisyon ng DOJ. Batay sa 3 ng notice na nilagdaan ni Supreme Court 2nd Division Clerk of Court Maria Lourdes Perfecto, tinukoy ng kataas-asang hukuman na ang kinekwestiyong kautusan ni Judge Rolando Mislang ng Pasig RTC ay may tuturing na panghihimasok sa kapangyarihan ng DOJ na magsasagawa ng investigasyon sa mga krimen at mag-usig naman ng mga lumalabag sa batas. Dahil dito ay maaaring ituloy ng DOJ ang preliminary investigation sa hiwalay at magkasunod na reklamong syndicated estafa na inihain laban kay Lee. Ang TRO ay pinalabas para maiwasan ang tinatawag na irreparable injury sa panig ng DOJ. Pansamantalang itinigil po ng POEA, mga kasama, o Philippine Overseas Employment Administration, ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers na nais magtrabaho doon sa Venezuela. Ayon kay Labor and Employment Secretary at POA Governing Board Chairman Rosalinda Baldos, inaprubahan na ang pansamantalang pagpigil sa pagpapadala ng OFW sa Venezuela dahil po sa nakataas na Crisis Alert Level 2 o yung restriction phase sa bansa dahil sa malalang tensyon. Pinirmahan ang resolusyon ni POA Administrator at Vice Chair Hans Leo Kakdak at ng mga members ng board na sina Felix Oca, Estrelita Hison at Alexander Asuncion. Noong Marso 5, itinaas na ang Department of Foreign Affairs ang Crisis Alert dahil sa patuloy na karahasan doon. Piniiwas naman ang kagawaran ng mga Pilipino sa Venezuela sa matatao at kritikal na lugar kung saan may dinaraos na mga rallies. Pinaghahandaan na rin ang 104 na Pilipino doon sa posibleng evacuation. Pagpaparada ng mga sasakyan sa NAIA hinigpitan. Kaugnay sa Malaysian Air incident, kasama natin sa balita. Live si Joyce Adra. RMN Report.
Naghigpit ngayon ang Manila International Airport Authority sa mga nakaparadang private vehicles sa gilid ng NAIA terminals. Sa harap ito ng lumalakas na anggulong terorismo sa pagkawala ng eroplano ng Malaysian Airlines. Hinigpitan din ang implementasyon ng access control measures, security checkpoints, police visibility at ang profiling sa mga pasahero. Inalerto rin ng NAIA authorities ang mga empleyado ng paliparan maging ang mga trabahador na nagsasagawa ng retrofitting at repairs sa NAIA 1. Kasama mo sa NAIA, Joyce Collantes, Adra, Tatak RMN. Sa pong balita, iginit ngayon ng Malacanang na dapat na magsilbing hudyat ang pagkawala ng Malaysia Airlines para suriin nga ang seguridad sa immigration at paliparan sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, ang nangyari sa Malaysia Airlines ay dapat na maging wake-up call sa bansa para suriin ang seguridad sa mga paliparan. Naniniwala din si Lacerda na dapat na ripasuhin ng Bureau of Immigration ng galang security procedure sa harap na insidente. Sa akin po'y tuloy din ang pagtulong naman ng Armed Forces of the Philippines sa paghanap sa naglahong Malaysia Airlines kung saan wala pa rin natatagpo ang anumang bakas ng nasabing eroplano. People's Initiative sa pagpapabasa sa panukala isinusulong sa Kamara. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Inihahanda na ng makabayan ang pagsusulong ng People's Initiative sa mga mahalagang isyu at panukalang batas na dapat nang maipasa. Ayon kay Bayan Muna Representative Derek Colmenares, 3 ang mga pangunahing isyu na kanilang isinusulong na sumailalim sa People's Initiative upang tuluyang maipasa ang mga mahalagang panukala, kabilang dito ang Freedom of Information Bill, Anti-Political Dynasty Bill at ang pagbasura sa anumang uri ng lump sum funds. Unahin nila para sa People's Initiative ang pagbasura sa lahat ng uri ng pork sa gobyerno at may nakadraft ng bill para dito na inaasahang matatapos sa katapusan ng Marso. Kapag natapos na ang draft ng bill ay saka naman bubuo ng People's Congress kung saan ipapatawag ang lahat ng mga sumusuporta dito sa buong bansa at sa oras na maipasa ay saka naman ipepetisyon para sa People's Initiative at 3% ang dapat na makuha ang boto sa kabuoang bilang ng mga distrito. Tatagal umano ng 8 buwan ang pagsasagawa ng People's Initiative at malaking pondo din ang kailangan dito. Hindi rin anya kailangan ng pag-aproba ng Pangulo maging ng Kongreso dahil ang mga tao na ang may dikta sa pagpapasa ng batas. Posible naman na sa Abril o Mayo ang pagpapatawag ng People's Congress para masimulan na ang People's Initiative. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Nationwide. DOH ay pinag-iingat ang publiko laban sa mga sakit ngayong tag-init. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko laban sa 6 na sakit na uso sa panahon ng tag-init. Sa inilabas na kalatasan DOH na kasada mga nasabing sakit ay ang sunburn, flu, sore eye, sakit sa tiyan, sakit sa balat at rabies. Kaugnay ito ay pinapayuhan ng DOH ang publiko na iwasang magbabad sa sikat ng araw mula alas 10 sa umaga hanggang alas 2 ng hapon. Para makaiwas naman sa heat stroke, uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig. Ugaliin din gumamit ng sunblock at maglagay nito 30 minutes bago lumabas ng bahay. Pinag-iingat din ang publiko laban sa mga sakit sa balat na nakukuha naman sa paliligo sa maduming tubig. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. RMN Nationwide Report. Ang bilang ho ng patay sa sagupaan ng NPA at sundalo umabot na sa 12. Sama natin sa balita si Joel Viray ng RMN Davao. RMN Report. Umabot na sa 12 patay at tinatayan na sa 10 din ang sugatan na kinabibilangan ng militar, pulisya at rebelling NPA sa nagpapatuloy na sagupuan ng militar at NPA sa bayan ng Matanao, lalawigan ng Davao del Sur. Base sa datos na pinalabas ng 10th Infantry Division at 1002nd Infantry Brigade of Philippine Army, 7 sundalo ang nasawi na kinikilala na sina 2nd Lieutenant Ludovico Alijo, Sergeant Rene Porras, Corporal Wilfrido Pasionila, Corporal Major Jihani, PFC Edwin Palma, Private Clyde Anthony Dayaday at isang PFC Nadsmi Tansilul. Samantala, ang mga sugatang sundalo kinikilala din na sina Corporal Nasser Sanayatin, PFC Ruel Abiliana, PFC Kevin Linko, PFC Ray Alilaya, PFC Yotimio Pacquiao, PFC Amilil Kanakan at isang Private Anthony Samana. Lahat ay sakop ng 39 Infantry Battalion Philippine Army. Ang nasabing mga sundalo ay pinasabugan umano ng landmine ang mga nakaambang mga rebelde habang nagsasagawa ng follow-up operation ang mga sakop ng 39.
laban sa mga NPA. Ngunit pagdating sa barangay Asbang ay bigla silang pinasabugan kung saan 5 sundalo agad binawian ng buhay dahil sa tinding tama ng mga shrapnels. Umabot rin sa 3 ang patay sa panig ng pulisya ng Matanao na kinikilala na sina PO3 Dani Mualang, PO1 Manolo Buok at isang PO1 Kadungog, at habang nasa ospital pa naman ngayon sina PO1 Alberto Ligaspe at Inspector Rini Uy at 2 hindi pa nakilalang NPA ang patay sa bakbakan. Napag-alaman, tinipo ng mga commanders ang iba't ibang front committees ng NPA mula Bukidnon tulunan makilala sa pangunguna ng Front 72 sa pamumuno ng isang Felix Armuria alias Kajing. Ayon naman kay Colonel Norman Flores, Brigade Commander ng 1002nd Infantry Brigade of Philippine Army, ang ginawang pagsalakay ng mga rebelde sa Matanao PNP kahapon ay kabilang sa kanilang paghahanda sa parating na selebrasyon ng founding anniversary ng NPA. Galit na galit naman ngayon si Davao del Sur Governor Claudio Bautista dahil sa sunod-sunod ginawang gulo ng NPA sa kanyang probinsya, at dahil dito hinikayat ng gobernador ang kanyang mga kababayan na makiisa sa muling bubuhaying alsamasa upang labanan ang mga rebuilding NPA. Kasama mo sa RMN Davao, Joel Veray, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Abroad. Abroad na muna ho tayo. Hinimo ko ng China ang Malaysia na pag-ibayuhin pa ang paghahanap sa nawawalang Malaysia Airlines. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Sin Gang, dapat simulan na ng Malaysia ang investigasyon sa lalong madaling panahon para makapagbigay sila ng impormasyon sa mga kababayang kasamang sakay sa nawawalang eroplano. Sinabi naman ni Malaysian Civil Aviation Department Head Azharuddin Abdul Rahman na hindi sila tumitigil sa paghahanap at nagdo-double check pa sa mga nakikitang debris. Sakay ng Malaysian Airlines Flight 370 ang may 239 na mga pasahero na nag-take off noong Sabado ng madaling araw sa Kuala Lumpur at patungong Beijing, China nang mawala ng contact habang nasa airspace ng Vietnam. RMN News Negosyo. Nagpatupad po ngayon ang dagdag bawas sa presyo ng kumpanya ng langis. Alas 12:01 kanina madaling araw, nag-rollback ang Petron at Sea Oil ng 40 centavos sa presyo ng kada litro ng kerosene at 20 sentimos naman sa diesel, pero magtataas daw ito ng 10 sentimos sa gasolina. May 20 sentimos kada litro rollback din sa diesel at 10 centavos na pagtaas sa gasolina ang PTT Philippines. Habang nagpatupad din ang parehong dagdag bawas sa presyo ng gasolina at diesel ang Shell at Phoenix Petroleum kanina alas 6 na umaga. Ang dagdag bawas sa presyo ng petroleum products ay bunsod pa rin ang paggalaw ng presyo ng langis doon sa world market. Mga kasama live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Martes, 11 ng Marso 2014. Sa mga taga-Rojas, abangan nyo po, susunod na sina Joben Anisco at Jesse Liege sa RMN News Diretso, Balitang DYBR 657 RMN Rojas. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Of course, thank you po Lord at tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Sama niyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. At Buddy Obera. Dito pa rin yan, sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Alright, mga katatak. Oras ay tatak alas 7:18 ng umaga, standard time of the country. RMN. That time check was brought to you